sa mga naghahanap ng trabaho, todo kilatis ang inaabot ng mga aplikante sa kumpanyang gustong pasukan. Lalo na dapat sa magiging leader dating mga Pilipino. Dapat kilatisin silang mabuti ng bawat botante. Patuloy ng kandidato, pinaunlad daw niya ang Subic noon. Balak niyang gawin ito sa buong bansa ngayon. Papasa kaya siya sa panlasa ng mga botante ngayong eleksyon? Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Clavio. Kilalanin at kilatisin natin ang kandidatong si Senator Dick Gordon. In spite of all the others who say we cannot do it, to them we say, we shall do it and we will begin right now. Kamay na bakal ang pinairal sa Subic Bay Metropolitan Authority nang siya ang umupo bilang chairman. Napawaw ang mga turista sa Pilipinas nang umupo siyang Department of Tourism Secretary. Walang alintana kung sino ang makabangga ng naging senador. Ngayon naman ay mala Transformers ang bentahe kay Juan de la Cruz sa pagtakbo bilang Pangulo. Isang pagbabago sa ating bansa ang pangako ni Senator Richard Gordon. Pagbabago na kanyang pinatupad sa Subic nang sumabog ang Mount Pinatubo at nagsara ang base militar ng Estados Unidos. Ito rin daw ay kaya niyang gawin sa Pilipinas. Umaasa siya na ang kamay na bakal na kanyang estilo ang siyang kakagati ng mga botante ngayong eleksyon. Ako po si Dick Gordon, kandidato po sa pagkapangulo. Magandang gabi, Senator Gordon. Magandang gabi po. Makasama po natin ngayon si Ms. Malu Mangaas ng Philippine Center for Investigative Journalism. Good evening po, Ms. Mangas. At isa po sa hari ng GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMA News.tv si Howie Severino. Good evening po, Sir Howie. Magkakaroon po tayo ng tatlong set of questions. Unahin po namin yung easy question. Ito po yung mga tanong na may kaugnayan sa inyong personalidad. At binibigyan po namin kayo ng 30 segundo para sagutin ang bawat tanong. Ang una po namin tanong, bukod po kay Bayani Fernando, sinong bayani pa yung parang nakikita niyo yung sarili niyo sa kanya at parang na-inspired niya kayo? Tatay ko po, siya po ay pinaslang, siya ay pinili niyang mag-Pilipino at siya ay naging mayor for 3 years at sa 3 taon na yan naging siyudad ng bayan. Hindi siya bumigay sa lahat ng pananakot sa kanya. 3 beses pinatangkahan ang kanyang buhay, pero ang paninindigan niya sa honest government, firm, fair, and purposeful government, ginawa niya. Sino naman ang pinaka-idol nyo sa buhay nyo sa ngayon na buhay pa? Mahirap pumanap ngayon ng idol na buhay pa na talagang, sapagkat under the scrutiny of media, mahirap mamili ngayon dahil nagka-crumble, they have feet of clay, nagkakaroon ng talagang pagkukulang. No? I suppose, wala at the moment. Kasi mga role models nyo, lahat wala na sa mundo. I suppose so. Alright, tanungin po namin kaya kayo. Kayo, sabi nila medyo emotional kayo pag kwentuhan Actually, tungkol sa oo. inyong tatay, ano? Mm. Pero meron mo bang pagkakataon na kayo yung naging napakasaya o yung pinaka-greatest joy and moment sa buhay nyo? Kailan yung dumating? Marami. I'm emotional hindi lang sa tatay ko sa bansa. Napapayak ako. Kay Senador, yung pagiging iyakin niyo sa public, no? Isa ba ito sa katangian na gusto mong maalis o gusto mong manatili yun sa'yo? Ayokong umiiyak ako sa public, no? Pero kung minsan there are moments na talagang papakita ko naman yung pagkatao mo, hindi sa gustong pagkatao mo, dahil talagang hindi ka hinahan ng isang tao yun. Yun ay talagang pagkatotoo. Ano naman ang mga katangian na meron ng iba na ayaw mo? Ako ayoko nung walang sense of urgency ng isang tao. Lalo na sa mga panahon ito, daming hirap na tao. Kailangan mabilis tayo magtrabaho, at kung patay-patay ka, at wala ka sa focus, talagang, kung minsan talaga, kung mayroong pag-init ng ulo, uminit ang ulo mo.
nakapagsinungaling na ho ba kayo at tungkol sa anong bagay kung sakali? When I was a little boy, yung bang nagyoyosi ako ng konti at tago ko yung sigarilyo. That's a form of lying. But I've never lied to my teeth. Diretso sabihin ko na sinungaling ako. No? I take full responsibility. Yan ang palaki sa akin ng magulang ko. Mga little lies ito, hindi ito mga big criminal lies. Hindi naman tayo kriminal eh. Senator, kung may gusto kang palitan sa sarili mo, ano yun? Dapat talaga madudo pa akong mas makinig sa magkamisan. Pagkakatulog na, nag-uusap kami at hindi nagsasalita yung kausap ko. Eh, gusto kong tumigil muna, pero pag tumigil ako, hindi rin magsasalita. Eh, kaya kailangan konting pasensya. Parang habaan. What is your greatest extravagance? Meron ba kayong luho? luho. Ako, wala. Ang luho ko, itong relo ko, isa lang. I've always had the same watch. Galing sa tatay ko itong klaseng relong ito. Ano po Bigay yun? sa akin second year high school ako, submariner na dahil nawala ko yung relo na binigay niya sa akin. Isang relo niya binigay sa akin second year high school ako, misnatch. At nung namatay siya, 2 weeks later, nag-dismantle yung relo by itself. So, magmula noon, yan ang relo ko. Hindi ko na... Totoo, parang lucky charm yun. Hindi lucky charm. It reminds me about my father all the time. Malapit sa akin ang tatay ko. At saka pati yung anak ko, bibigay ko sa kanya ito. What kind of car do you usually ride? I ride a Fortuner. I have a Mustang 65. I'm borrowing my the car of my son right now because nabangga yung Fortuner ko. Masyadong maliit sa highway. Hindi naman malaki. Andyan pa yan. Kinuha niya yung Fortuner ko. Binigyan niya sa akin yung kotse niya. Which is a 2001 Suburban. Ngayon po, you're 64. Ano na yung pinakamahalagang nagawa niyo para sa bayan? Mayangat ko ang pag-uugali ng mga tao sa na pinanunungkulan ko. Kay Olongo po, kay Subic, nag-volunteer sa Olongo po, nagdisiplina, nagbawali sa kanya yung mga tao, nagsusumbong pagka may corruption, may kriminalidad. At sa Subic, kahit na natamaan kami ng pinatubo, hindi sumuko, sumuldo sila, hindi sila sumuldo, nagtrabaho doon. Sa Red Cross, nagtatrabaho yung mga tao doon, karamihan mga volunteer. Yung mga tao ko sa opisina, tuloy-tuloy ang trabaho kahit na wala kami tinitigang oras, huli kami umalabas sa Senado. We work hard. Salamat po. Mamaya sa pagbalik ng kandidato, aalamin natin na susuriin ang mga platapormang kanilang inihain, lalo na ni Senador Dick Cordon.